Hi guys! Magandang araw! Kumusta kayong lahat? My name is J.Ella Avellino, Mix Vlog. Welcome to my YouTube channel. Ang hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. May tatalakay na naman tayo ngayon na may isang kwento na ikaw ba ay involved sa isang third party? Tara, alamin natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang third party situation. Ganito kasi yun guys, no? Ito, on term ko to. At on term kong, kumbaga, i-apply ko yung isang story dito sa aking vlog. Kasi, nagmahal ang isang tao ng totoo sa taong may asawa. May asawa at may anak na. Pero, yung babaeng yun, ay hindi siya naghanap ng kahit nano. Ang gusto lang ng babae, mahalin siya, unawain siya, at may communication sila. Kasi ito ang babae ay long distance or LDR communication. Siguro hindi natin matawag na mayroong relationship o may namamagitan. Pero kung sa overall ay nagiging kabit na rin siya nung taong yun. Kumbaga, before pa siya na magbagong buhay o before pa siyang nag-abroad ay mayroon na siyang commitment sa lalaking ito, pero nag-continue sila sa temang LDR. I-explain ko sa inyo kung bakit ganito ang sitwasyon at kung bakit huwag niyong sundin ang bagay na ito. Kung pwede pa lang, iwasan nyo ang temptation na magkaroon kayo ng relasyon na ang karelasyon nyo may asawa or may pamilya. Kasi sa huli, ikaw ang masasaktan, hindi ang lalaking yun o hindi ang babaeng yun na mayroon siyang asawa or pamilya. Kasi sa temang ganitong sitwasyon, kapag pumasok ka sa isang relationship na committed na ang isa sa inyo, dapat handa ka sa kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata ng buhay mo, ng buhay niyong dalawa habang nabubuhay kayo dito sa mundo na kung saan puno ng pagsubok sa buhay. Nagmahal ang babaeng iyon ng totoo, binuhos niya ang lahat, pinigay niya ang lahat. Wala siyang may tinira sa buhay niya. Buong-buo niya ipinagkaloob ang sarili niya sa taong yun. Pero at the end, hindi siya pinahalagahan. Alam niyo ba kung gaano kasakit sa isang babaeng nagmahal lang, naghanap lang ng kaligayahan na kahit man lang kapiranggot i-share niya sa taong ito kasi ito ang kailangan niya. Kung papasok kayo sa isang relasyon na ang isa sa inyo ay committed na, dapat isipin nyo ng maigi bago kayo pumasok. Dahil at the end of the day, ikaw ang masasaktan. Ikaw ang malulungkot. Ikaw ang malulugmok. Ikaw ang mapag-iwanan. Kaya kung pwede palang iwasan ang magkaroon ng relasyon na may asawa. Dahil ikaw ay magiging isang third party lang. Ikaw ay isang magiging option niya lang. Palakip butas, palipas oras, kung sila nag-aaway ng asawa niya at hindi maganda yung temang pagsasama nila, ikaw yung gawin niyang option sa buhay niya. Kaya kayo kung magmahal kayo, huwag niyong ibigay ang 100% na pagmamahal sa isang taong committed man at sa hindi. Dahil sa huli, hindi ikaw ang pipiliin niya, kundi mismo ang pamilya niya. Alam niyo kung bakit? Dahil yun ang priority niya, hindi ikaw. Lalo na kapag kayo ay LDR, tapos wala kayong magandang commitment, lagi kayong nag-aaway, nagtatalo, dahil siya ay mayroon ng asawa
Kung nagugulo yung buhay niya dun guys, sa'yo ipagbuntun ang lahat. Sa'yo niya ibibigay yung kalungkutan niya na nakukuha niya sa asawa niya, dahil ikaw yung opsyon niya, ikaw yung panakip-butas niya, ikaw yung palipas oras niya, kaya nababalas niya yung sarili niya na gumawa ng hindi maganda sa sarili niya, na lukuhin niya ang isang tao. Pero kung alam niyo lang naman sa sarili niyo na ang taong ito ay may pamilya na, may anak na, at alam niyo ang totoo, at alam niyo kung ano ang pinasok niyo, ay buong puso mo na tatanggapin kung ano man ang mangyayari sa susunod na kabanata ng story ng buhay mo, kasama ang mahal mo sa buhay na committed na sa iba. Kung bakit ko nasabi ito? Dahil may isang story na ang babae nagmahalan. Ang gusto ng babae ay oras at panahon. Ang gusto ng babae, mahalin lang siya, intindihin at may good communication at magiging honest siya. Kumbaga, hindi mo naman siguro sinasabi na ibigay mo yung 100% mong atensyon sa kanya. Ang gusto lang ng babae na unawain siya, at ang gusto lang ng babae na ibalanse niya kung ano ang sitwasyon sa pagitan. Pero nga, ang lalaki ay mayroon ng pamilya, committed na. Ito ang masakit sa katotohanan. Ikaw na mistress or ikaw na kabit, sorry ka, hindi ka niya pipiliin. Babalik at babalik siya sa pamilya niya guys, at ikaw ay masasaktan sa kung ano man ang sasabihin niya sa iyo. Kaya kung ako sa inyo, advice ko lang, huwag niyong pasukin ang difficult way sa buhay niyo. Huwag niyong pasukin ang difficult way na hindi niyo kaya harapin ang katotohanan na kayo ay opsyon lang, na kayo ay palipas oras lang, na kayo ay pinagbubuntunan niya lang. Kung masama ang loob niya sa asawa niya, ikaw yung puntahan niya, tawagan niya, sasamahan mo siya, aakayin mo siya, mamahalin mo siya. Pero at the end of the day, hindi ka pa rin niya pipiliin. Kahit ginawa mo na ang lahat sa kanya, kahit kaluluwa mo binigay mo na, pera mo, dangal mo, pagkatao mo, oras mo, binigyan mo siya ng atensyon, pero hindi pa rin ikaw sapat. Hindi niya makikita ang tunay na ikaw. Kasi nabubulagan siya sa katotohanan na hindi pala mahal, hindi pala pagmamahal ang ipinagkaloob niya sa'yo, kundi ginawa ka lang niyang option sa buhay niya. Na kumbaga pag may problema siya, may pupuntahan siya, may kakausapin siya, may i-chat siya. Kayo na gustong mag-committed sa isang third party, ay wag niyong gawin yan guys. Habang maaga pa na kaya niyo pang pigilan ang sarili niyo na mahalin ang taong hindi tunay ang pagmamahal sa iyo. Dahil masasayang lang ang pagmamahal na ipinagkaloob mo sa kanya. Kung mayroon kang pagmamahal, kabaitan, awa sa puso mo at sa sarili mo, ibigay mo ang tunay na pagmamahal sa taong deserve. Ibigay mo ang tunay na pagmamahal, ang oras mo, ang puso mo, ang sarili mo sa taong deserve para sa iyo. Kaya huwag niyong pasukin ang isang bagay na hindi niyo kayang harapin, na hindi nyo pinaghahandaan, dahil sa huli, kayo pa rin ang masasaktan. Lalo na pagsabihan kayo ng lalaki, either man o babae, I'm so sorry.
hindi kita mahal. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Wala nang spark ang relasyon natin. Lalo na pag LDR kayo, tapos wala man lang namamagitan sa text, I love you, miss na kita, kumusta ka na? So, ibig sabihin yan, pilit ka lang niyang minamahal. Pero ang totoo, asawa niya pa rin ang mahal niya. Or either may nahanap siyang ipapalit sa'yo maliban sa asawa niya. Kaya kayo na gustong mag-commit sa may pamilya, huwag niyong subukan guys. Masasaktan lang kayo. At mapag-iwanan kayo. At sasabihan lang kayo ng lalaki or babae, wala na akong feeling sa'yo. Gaano kasakit yun? Sa isang babae na tunay ang pagmamahal. Sa isang babaeng nangarap na kasama siya. Pinaglaanan mo ng oras, pera, pagmamahal, buong buhay mo binigay mo. Pero at the end, iniwan ka pa rin niya. So it means, hindi ka mahalaga sa kanya kahit ilang taon pa kayo guys. Hindi ka pa rin niya pipiliin dahil may tunay siyang pamilya or mayroon siyang ibang kulukadidang maliban sa kanyang asawa na hindi ka na niya pinapalagan lalo na pag malayo ka. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong try dahil masakit. Masakit sa isang tao na pinaniwala ng kasinungalingan sa pagkukunwari na mahal ka ng isang tao. Yung pala, ginamit ka lang niya, ginawa ka lang niyang opsyon. Hindi ka talaga niya tunay na minahal. Dahil kung mahal ka ng taong yun, hindi ka niya kayang gawing third party or either. Hindi ka niya kayang gawing saktan. Mamahalin ka niya. Aalagaan ka niya at iingatan ka niya. Masakit sa isang babae ang iwanan ng lalaki or masakit sa isang lalaki na iwanan ng babae at bumalik sa pamilya niya. Tapos marinig mo pa ang ganitong salitain. Gusto ko nang bumawi sa pamilya ko, sa lahat ng kasalanan ko. Gusto ko na ibalik ang masaya naming pamumuhay noon na nakalimutan ko na. So, ikaw na kabit, ikaw na kabit, wala kang masabi kundi aftershock ang danasin mo. Wala kang masabi kundi iiyak ka sa sakit na narinig mo, sa sakit na nararamdaman mo, sa sakit na hindi mo na-expect sa buhay mo na ganun ang mangyayari sa inyong dalawa.